Ang Department of Public Works and Highways o DPWH, pangunahing ahensyang inatasang magsagawa at magpatupad ng mga tinatawag na hard projects o mga infrastruktura gaya ng mga kalsada at tulay. Pero ang ahensyang ito minsan na ring itinuring bilang most corrupt government agency sa Public Perception Survey ng Pulse Asia noong 2009. Kaya sa pagpasok ng Administrasyong Aquino, isa sa mga pangako niya ang paglilinis ng katiwalian sa DPWH. Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa mga kalsadang matino, hindi yung maambunan lang ay lulundo o mabibiyak agad. Sa pananalasa ng Bagyong Reming noong taong 2006, maraming bahay, kabuhayan at infrastruktura ang nawasak at nasira sa probinsya ng Albay. Kabilang sa mga nasira at tinangay ng baha ang Kilikao-Binitayan Bridge, tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng Binitayan, Kilikao, Alcala, Matnog, Banadero, Budjao at Mabinit. Halimbawa, yung eskwela, kinakargayan ng 2 tao diyan kasi wala pa ng yung tulay na kumbaga temporary. Kasama ang pagtatayo ng bagong Kilikao-Binitayan Bridge sa mga binigyang prioridad ng pamahalaan. Kaya noong taong 2008, naglabas ng 40 million pesos para maitayong muli ang nawasak na tulay. Ayon na rin ito sa Special Allotment Release Order o SARO na aming nakuha. Ang DPWH Region 5 ang implementing agency ng proyekto. Ang High Tone Construction and Development Corporation ang kontraktor naman ng proyekto. Galing naman ang pondo sa Calamity Fund ng Calamity Assistance and Rehabilitation Effort o CARE ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa ilalim ng Department of National Defense o DND ang NDRRMC. Kasama si Gregorio Lipa, isang private contractor at kasapi ng Bicol Contractors Association. Sinadya namin ang tulay at ito ang aming nadatnan. Mula ng simula ng proyekto noong 2008, mga poste o column na magsisilbing paa ng tulay lang ang naitayo. Dahil maglilimang taon nang nakatiwangwang ang proyekto, kinakalawang na rin ang mga bakal dito. 40 million pesos ang ginastos para sa pagtatayo ng mga posting ito. Ayon sa Program of Work ng DPWH Region 5, ito raw ang Phase 1 ng proyekto. Pero sa pagsusuri ni Gregorio Lipa, malaki raw masyado ang halagang 40 million pesos para lamang sa pagtatayo ng mga poste ng tulay. Sa akin, itong nakikita ko ngayon mga nakabaon ditong mga pilote, at nabibilang ko na almost 75 pieces. Sa akin evaluation, yung aking pagka-evaluate is almost 7.5 million. So ang worth ng the entire 7.5, ang isang pilote nag-cost ng 100,000 per piles na nakabaon na. So I think that is conservative enough. So that 40 million, ito na nagawa. Nakapanayam namin ang project engineer na may hawak ng Kilikao-Binitayan Bridge na si Engineer Bonifacio Avila. Hindi raw overpriced ang itinayo nilang poste para sa Kilikao-Binitayan Bridge. Yung phase 1, meron tayong program of work. Kaya na-implement na yan. Kaya yung 40 million, yan ang ginawa. How about yung sir? How about yung mga nag-implement nito? Na-monitor niyo po ba? Kung bakit ganito lang po yung natapos? Yes, monitored.
Taong 2010 naman nang mag-release ng karagdagang 40 million pesos ang Department of National Defense para sa Phase 2 ng Kilikao-Binitayan Bridge. Ayon na rin sa nakuha naming saro. Pero ang nakapagtataka, hindi sa pagpapatuloy ng tulay ginastos ang karagdagang 40 million pesos, kundi sa isang detour bridge. Ang detour bridge ay ang pansamantalang tulay habang ginagawa pa ang Kilikao-Binitayan Bridge. Ayon mismo sa Public Information Division Chief ng DPWH Main Office, dapat ay naunang itinayo ang detour bridge bago ang main bridge. Bago mo bakbakin yan, gumawa ka ng detour para hindi ma-impede ang flow of traffic. Yun yung isa. Pangalawa, kung yan ay nasira ng calamity o nabuwal o yung gano'n, gagawa ka ng detour bridge para gawin mo ulit yung bridge. Sa 2010, we requested yung 110 billion for the completion itong bridge na yan. Ang SARO, 40 million. Di na-release yung 40 million. So, naibid na yung 40 million for the construction of approaches and itong detour bridge. Ito pong detour nito. Sir, are we saying po na yung 40 million na yun, ito na po yung bridge na yun? Yes. Gaya ng obserbasyon ni Gregorio Lipa sa halaga ng mga posteng itinayo, malaki raw ang 40 million pesos para sa isang detour bridge. This detour bridge, nakikita ko, I think it worth only to 10 to 15 million. Tapos na yung detour bridge na yan, sa aking computation. Dahil one lane lang ang detour bridge, nagkakasalubong at naghahalinhinan pa ang mga dumaraang sasakyan. Isa si Melvin Jasalva, tricycle driver, sa mga araw-araw na dumaraan dito sa detour bridge na ito. Hindi raw sapat ang maliit na tulay na ito upang mapagserbisyuhan ng maayos ang halos 10,000 residente na dumaraan dito kada araw. Lubak-lubak po yung namin, kalsada. Maano po yung sana namin, sa gulong. Isa pa kung minsan po yung mga pasahero namin, kami pa napapagalitan eh. Dahil kung minsan nauuntog sila sa ulo eh, dahil sa lubak-lubak. May halong pangamba rin daw ang bawat pagtawid niya dito sa tulay na ito. Kapansin-pansin kasi ang pangangalawang na ng pundasyon ng tulay. Kung minsan makikita mo dyan, kinakalawang na nga eh. Paano kung mag-iba yan? May dumaan na mabigat na equipment, mag-iba. Kami din naman maapektuhan eh. Pag nag-iba na yan, wala na naman kami. Wala na naman tulay. Mataas na baha, kagaya ng Riming. Baka yung detour na yan, hindi na natin makita yan. Kahit anong mga frame dyan, hindi natin malaman kung saan yan pumadpad. Makikita naman, di ba? Bumubulok na nga eh. So you're satisfied as a project engineer that this is worth 40 million, sir? Ang proyekto ng Kilikao-Binitayan Bridge ay ang epektibo sanang solusyon para permanente nang magkaroon ng daan ang mga residente ng bayan ng Daraga patungong Legazpi City. Umabot na sa 80 million pesos ang pondong ginastos para sa pagpapagawa ng Kilikao-Binitayan Bridge. Mas mabibigyang linaw sana kung paano ginastos ang pondo kung maibibigay ng DPWH ang completion at project profile ng proyekto. Pero hindi nila kami pinagbigyan. Tanging SARO at Program of Works lang ang ibinigay sa amin. Worth 80 million na cost, I think aside ng main structure na bridge, yung permanent structure na bridge, makakaroon pa tayo ng concrete pavement up to I think mga 2 to 3 kilometers. Hindi raw na ipagpapatuloy ang pagpapagawa ng tulay dahil kulang pa raw ang inilabas na pondo. Sa 2009, wala. Bakit po walang Walang pondo. request? Kaya gumawa tayong request. That 110 million
for funding. Maghahanap sila ngayon ng alternate to that bridge that was destroyed habang ginagawa. Pero kung 40 million din yung detour, di sana tinapos na lang nila yung tulay. Hindi ito ang unang pagkakataong may nakwestyong proyekto ang High Tone Construction and Development Corporation. Una ko nang nabisita ang ilan pang mga infrastructure project dito sa Albay noong nakaraang buwan. Binisita namin ang mga road project na pinuna ng Commission on Audit o COA sa kanilang 2007-2009 Special Audit Report. Kasama ang presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers Albay Chapter na si Engineer Clemente Ibo, binaybay namin ang 3 road project sa lalawigan ng Albay. Sa nakuha naming kopya ng project profile ng Mariawana Mantao Road Project mula sa DPWH Region 5, nakadeklara na 100% completed na ang proyekto noon pang 2009. Ang halaga ng proyekto, 38 million pesos. Kasama sa proyekto ang road opening na may habang 1.5 kilometers, drainage, slope protection at concreting nito. Pero walang konkreto, walang drainage at walang matinong kalsadang makita. Parehong hawak ng kontraktor na High Tone Construction and Development Corporation ang Kilikao-Binitayan Bridge sa bayan ng Daraga at Mariawana Mantao Road sa Legazpi City. Pero bukod sa High Tone, isa pang kontraktor ang humawak ng mga proyektong pinuna ng COA, ang SunWest Construction and Development Corporation na gumawa ng Mariawa Anislag Road Project at Mariawa Mayon Road Project. Ito ang Mariawa Anislag Road Project na kukonekta sana sa Daraga Albay at Legazpi City Albay. Sa 28 million pesos na pondo na inilabas para sa road project na ito, meron namang konti na bahagi na nasimento, pero hanggang dito lang at wala nang kasunod, hindi na madaraanan. Ayon sa COA report, nasa 150 meters lang ang sementadong kalsada rito, malayo sa 1.2 kilometers na nakadeklarang natapos. Huli naming binisita ang Mariawa Mayon Road Project. 42 million pesos ang inilaan na pondo para sa road project na ito na kung tawagin ay Mariawa Mayon Road. Sa 42 million pesos na yan, dapat nakasemento na siya ng 1.76 kilometers. At ayon sa completion report ng DPWH ay 100% completed ang road project na ito. Pero ayon sa COA, at makikita nyo naman, sa 1.76 kilometers na yan, 297 meters lamang ang nasemento. Hinanap ko ang project engineer ng mga proyektong ito upang matanong kung bakit ganito ang naging kalagayan ng mga road projects. Sir, tignan nyo ha, pinicturean ko dahil ito yung Mariawa na Mantao Road. Okay. So sinasabi nyo po sa akin, Maganda by po the yan. standards of DPWH, ganito ang itsura ng kalye after 4 years? Yes, ma'am, Because siguro. because you cited 100% No, because there completed. was no maintenance at this time. As this moment, walang maintenance yan. Ito naman, sir. Gano'n naman ang kalsada. Pag walang maintenance, siyempre masisira. Ito po yung Mayon Road Mariawa Mayon Road. Ito po yun. At ito, itong kalye pong to, ay 42.7 million pesos, sir. So, ganito na po ba ang 42.7 million Sa pesos? ngayon po, pero during the time of the implementation project, hindi ganyan. Ito pa yung isa, sir. And this cost, this was 28 million pesos. Yes. Ito po ilang metro lang. Putol na. Hindi nga nagagamit, sir Talaga Nasa ni- gitna ng kawalan dahil putol end to end. Basta Hindi na siya connected. Ang ano namin po dyan, in-implement namin ang project. Wala kang magagawa. In-implement yung dumaan sa proper dumaan sa Commission on Audit, dumaan sa Inspectorate, lahat na proseso sinunod namin. Ayon sa dokumento, ang High Tone at SunWest ay pag-aari ng pamilya ko. Ang High Tone Construction and Development Corporation ay nakapangalan kay Congressman Christopher Ko.
Samantalang ang SunWest Construction and Development Corporation naman kay Elizalde Co, ang nakatatandang kapatid ni Congressman Co. Si Congressman Christopher Co ay kinatawa ng Ako Bicol Party List, samantalang si Elizalde Co naman ang tumatayong chairperson nito. Pero sa kabila ng mga questionableng proyekto ng Hi-Tone at SunWest, gaya ng napuna ng COA sa kanilang 2007-2009 Special Audit Report, patuloy na nakakuha ng proyekto ang dalawang kumpanya mula sa DPWH sa taong 2010-2012 base sa nakuha naming tala ng mga contractors. Mula 2010 hanggang 2012, umabot sa 800 million pesos ang halaga ng nakuhang proyekto ng Hi-Tone. 1 billion pesos naman ang halaga ng nakuhang proyekto ng SunWest. Wala naman kaming basis eh. Haka-haka. Unless there's a co-finding na dapat i-blacklist sila, i-blacklist namin. Pero they're no longer dominant contractors, not like in the past na talagang SunWest will dominate all Region 5 contracts. Sinubukan naming makapanayam ang Hi-Tone Construction and Development Corporation at SunWest Construction and Development Corporation o maging ng pamilya ko. Sinulatan, tinawagan at personal naming pinuntahan ang kanilang bahay sa Legazpi City, Albay at opisina sa House of Representatives upang humingi ng panayam. Sa text message na ipinadala ni Congressman Christopher Co na siyang dating presidente ng Hi-Tone Construction and Development Corporation, hindi pa raw sila nakakatanggap ng sulat mula sa COA tungkol sa mga pinunang proyekto nila. Hindi rin daw sila sinulatan ng DPWH kung may discrepancy man sa kanilang proyekto. Makalipas ang mahigit 2 taon ay ito lamang paglalagay ng mga poste rito na dito ibubuhos yung semento para sa pundasyon ng tulay. Ito pa lamang yung nagawa dito bukod sa paghahawan ng malalaking bato dito sa ilog. At dahil sa tagal na nakatenga na itong mga gagamitin sa proyektong ito, yung mga bakal para sa pundasyon, itong mga support na bakal, kinakalawang na. Taliwas ang karatulang Men at Work na aming nadatnan sa liblib na barangay ng Buenavista dito sa Nagcarlan, Laguna. Wala kasing anumang konstruksyon na nagaganap sa lugar. Ang Buenavista Bridge Project may higit 2 taon nang nakatenga. Ito yung ginagawang tulay dito sa Barangay Buenavista dito sa Nagcarlan, Laguna at ayon sa website ng DPWH, nasa 25 million pesos ang inilaang pondo para sa proyektong ito. Sinimulan ito noong August 2011 at dapat sana'y matatapos makalipas ang 1 taon o nitong nakaraang August 2012. Tanging mga metal brace na paglalagyan ng semento at mga kinakalawang na bakal ang aming naabutan. Nakatenga rin ang mga equipment na gagamitin sana para sa pagtatayo ng tulay. Makalipas ang mahigit 2 taon ay ito lamang paglalagay ng mga poste rito na dito ibubuhos yung semento para sa pundasyon ng tulay. Ito pa lamang yung nagawa dito bukod sa paghahawan ng malalaking bato dito sa ilog. At dahil sa tagal na nakatenga na itong mga gagamitin sa proyektong ito, yung mga bakal para sa pundasyon, itong mga support na bakal, kinakalawang na at tanging ito lamang mga equipment yung nakikita natin dito at araw-araw daw pinapainit naman to o wina-warm up yung makina. Ayon kay Sagani Gonzales, punong barangay ng Buenavista, matagal na raw nilang hiling na mapalitan ng tulay nila sa ngayon. Konkreto naman ang kasalukuyang tulay dito sa Buenavista.
Ang problema, kapag umuulan at tumataas ang tubig sa ilog, ay lumulubog din ang tulay. Anong dahilan bakit po nag-request kayo ng tulay? Gawa nga ng ika nga sa bahan nga. Pag sa panahon ng talagang tag-ulan, sobrang lumaki ang tubig. O halos hindi na madaanan. At saka isa pa, ultimong dumaan dito ng truck ng DPWH, nagkalabog dyan. Hindi, ito naman bagong ginawa na, kaya ito ginawa. Gawa nga ng pagtungod malaking tubig, kalabog dyan. Ay baka magkaroon ng ika nga hindi maganda pangyayari sa mga nasa kuna. Mabuti kung buhay, kagaya nga nung dalawa, namatay nga rito sa ano eh. 20 taon na nakakaraan ng masawi ang ina ni Aurea habang tumatawid sa tulay. Tinangay ang kanyang ina ng malakas na ragasan ng tubig sa ilog. 1989. Bali ayun, pumasok ako nga sa school noon. Tapos pag uwi ko, naglalakad kami magkakaklase. May narinig nga ako na sabi, dali-dalian mo at nalulunod ang nanay mo. Hindi ko naman in-expect na nanay ko yon. Nadatnan ko yun, baha nga yung tubig at wala na nga ang nanay ko na nalunod na nga. Yung mga harang dito sa tulay na ito, karamihan sa kanila wala na kung makikita nyo dahil kapag rumaragasa yung tubig na nanggagaling sa bundok, tinutulak sila papunta dito sa ilog. At pansinin nyo rin ito dahil kung makikita nyo, isa dito natira at wala naman talaga siyang kasupo-suporta, hindi nakahukay, kundi parang idinikit lamang dito sa tulay na ito. Kaya madali rin siyang masira kapag lumakas na ang tubig baha sa lugar na ito. Hiniling daw ng mga residente ng barangay sa dating kongresista ng 3 distrito ng Laguna na si Ivy Arago na may pagawa ang tulay. Pero git ni dating Congresswoman Arago, idinirekta niya ang hiling ng kanyang sasakupan sa DPWH. Noong pong in-inspection po to ng DPWH, nalaman po namin na malaki po yung halaga na kailangan para po ito mapagawa, na hindi po kaya ng pork barrel o PDAF ng distrito. Kaya yung malalaki pong requirements tulad po ng Buena Vista Bridge, minarapat ko po ito na ihiling sa atin pong national agency ng DPWH para mapondohan po ang pagpapagawa nito. Sa pagkakalam ni Arago, 12 million pesos ang paon ng pondong ilalabas para sa proyekto. Pero ayon kay Kapitan Gonzales, inumpisan lamang ang proyekto pero hindi ito tinapos. Biski i-follow up ko sa ang sabi sa pagpa-follow up, pinapollow up na pero walang magawa. Awa ko kung anong dahilan. Pero sa panayam kay Elizabeth Pilorin, ang Chief ng Public Information Division ng DPWH Central Office. Ang issues and problems encountered nila, number 1, noong maghukay na yung contractor para sa magiging poste ng bridge, ay naka-encounter siya ng big boulders of rocks. Na yun ay hindi mo nakikita pag ikaw ay nagpunta sa isang lugar, kagaya nito, pumunta ka dyan, siyempre, planuhin mo yung gagawin mo dyan, hindi mo makikita na sa ilalim pala ay may malaking bato. Number 1. Number 2 is nasira yung vibrohammer nila, yung isang equipment nila para mag-drive yung pile nila. Sa pagkakaalam ko, tinanong ko kanina yung engineer in charge of the project, walang na-release na pera sa kanila. Tungkol dito sa Buena Vista. Bago ka mag-design ng tulay, requirement yan na meron kang soil investigation. Yung magbubutas ka, tapos para mo malaman yung klase ng lupa, at yung butas na yun is tutuloy-tuloy mo yun hanggang tumapa ka sa matigas na lupa o kaya sa bato. Sa pagsusuri ng eksperto, habang matagal na nakatiwangwang ang materyales ng konstruksyon, gaya ng Kilikaw-Binitayan Bridge sa Bicol at Buena Vista Bridge sa Laguna, bumababa ang kalidad nito. Mas lumalaki rin ang project cost nito. Ang magiging problema lang kung sakasakali sa materyales ay yung mga bakal kung kalawangin. Hindi lang ang Kilikaw-Binitayan Bridge at Buena Vista Bridge ang mga nakatenga o nakatiwangwang na proyekto ng DPWH. Ayon sa COA report ng 2010, umabot sa 4.8 billion pesos ang halaga ng DPWH projects na hindi na kumpleto dahil sa iba't ibang dahilan. Gaya ng problema sa right-of-way, unfavorable weather condition at maling disenyo, dahilan para isuspinde ang proyekto.
Sa susunod na linggo ang mga umano'y natuklasan pang irregularidad sa mga proyekto ng DPWH. Mahirap po. Lalo na ho ang eskwela. Nakakaawa ho pag naulan. Ay gawa ko na sila maglulusong. Wala akong nadaan sa sakit. Hindi pa ho masyadong ayos ang kalsada.